loves! It's me, Angel again, and welcome back to my channel. Dati ka bang employed pero ngayon unemployed na or kaka-resign mo lang sa trabaho mo? Ano ba dapat ang kailangan mong gawin para makapag-avail ka pa rin ng benefits kay SSS and makapag-loan ka pa rin soon? Yan ang ating pag-uusapan for today's video, pero bago ang lahat, just a reminder sa aking mga subscribers dito sa aking YouTube channel, magkakaroon tayo ng first ayuda, first raffle para sa inyo guys by this coming December. So, abangan nyo ang aking video na ila-launch on December, siguro mga second week, para sa maging mechanics kung paano makasali sa raffle. Okay, so here are the steps and process kung ano ba dapat ang kailangan mong gawin kung ikaw ay unemployed ngayon, dating member ka ni SSS pero hindi ka na naging active, or kaka-resign mo lang sa trabaho mo and wala ka pang plan maghanap ng trabaho. Para in the future, kung kailangan guys may mangyari man sa inyo, makapag-avail pa rin kayo ng benefits niyo kay SSS and makapag-loan pa rin kayo soon. First guys, you need to change your status from employed to voluntary. And take note, hindi mo na kailangan pumunta pa sa SSS branch para lang baguhin ang status mo. Just sa iyong SSS online account guys, pwede mo na yung gawin. All you have to do guys, mag-login ka lang sa iyong SSS online account and puntahan mo si PRN. And then sa PRN, makikita mo dyan ang contributions or loans. So doon tayo sa contributions and mag-generate ka ng PRN. So dyan guys, may lalabas dito na voluntary or OFW na choices. Piliin mo si voluntary. And then sa month naman, ikaw na po ang bahala kung anong month ang babayaran mo. For example, just for the month of November, or gusto mo i-advance yung other months, pwede po siya para isang generate ka lang ng PRN. So, ako guys, minsan nag-advance payment ako pag meron akong budget. No, ginagawa ko siyang 3 months. So, for example, November, December, January. So, ina-advance payment ko yan. And ang pinipili ko rin amount, syempre yung pinakamababa, yung kaya ko lang din. But it's up to you guys. Ang alam kong pinakamababa dyan kay SSS is 560 pesos monthly. And it's up to you. Kung may kakaya naman kayong mag-remit ng mas malaking contributions, mas better, di ba? And then, yan, submit. Anyway, meron akong video nito guys regarding on how to generate PRN sa SSS. Yung link ay nandito sa description. Yan, i-click nyo na lang yan guys para mapanood nyo yung video kung paano mag-generate. Once na nakapag-generate ka na ng PRN, babayaran mo na siya ngayon. So, marami rin silang choices kung saan mo gustong magbayad. But doon ako lagi sa mas madali, no? Sa GCash. Yes. Sa GCash guys, 1 day lang posted na yung payment ko. So, nagbabayad ako ngayon, kinabukasan, na may notice na sa akin si SSS doon sa payment ko. So, di ba ganun lang kabilis? So, I use GCash. Kayo, kung anong mas convenient sa inyo, doon na lang kayo. At kung paano naman siya babayaran sa GCash, I also have video on this. Ang link po is nasa description din. So, panoorin nyo na lang po. Second, ito madalas tinatanong sa akin doon sa old video ko, no? Kung pwede ba silang makapag-loan kapag nag-resign sila sa trabaho. Okay guys, kapag nag-resign po kayo sa trabaho and kailangan nyo pong mag-change ng status nyo from employed to voluntary. Kasi pag hindi nyo po yan baguhin, pag nag-apply kayo sa SSS online ng salary loan, mag-proceed po yan doon sa employer nyo para i-verify po nila. Okay, so ngayon kung resigned na kayo, of course, hindi na po yan i-verify ni employer. No? Kaya kailangan mo pong mag-change ng status mo from employed to voluntary. And then ito pa, kailangan po, dapat meron kang 6 months contributions as voluntary. So hindi po siya pwede na magbabayad ka ngayon for 1 month tapos mag-apply ka ng loan. No po, kailangan mo pa rin pong dapat maka 6 months ka as voluntary bago ka makapag-loan. Ngayon, pwede bang bayaran one time lang ang 6 months na yun? Yes! Pwede guys, kung may budget kayo, advance nyo na yung payment ng 6 months. Pero ito, take note, hindi po agad kayo makapag-loan yan. Kailangan pong tapusin nyo pa rin ang 6 months bago kayo makapag-loan. So let's say, babayaran nyo ang November, December, January, February, March, April. No? So November to April babayaran nyo. Hihintayin nyo pa rin pong matapos ang April bago kayo makapag-loan. Okay? Hintayin nyo pa rin na matatapos ng April bago kayo makapag-loan. Third, guys,
Kung ikaw ay unemployed ngayon, dating member ka ni SSS at natigil mo na ang contributions mo, I tell you, i-continue mo yan. I-continue mo po yan. Nasa huli po ang pagsisisi. Pag darating ang araw na may nangyari sa inyo, hindi kayo makakapag-avail ng benefits kay SSS dahil tinigil mo yung contributions mo. Katulad ng alin, Miss Angel. Number 1, SSS sickness benefits. Paano kapag nagkasakit ka, guys? Or may nangyari sa iyo na disgrasya ka? No? Paano ka makakapag-avail kay SSS ng sickness kung tinigil mo na yung contributions mo sa kanya? Alam nyo guys, kahit 10 years ka pang dating naguhulog kay SSS, ang tinigil mo yan ng ilang taon, nonsense din po yan. Bakit? Sa computation po ng sickness, kailangan po meron kasing semester of contingency yan. Kung baka qualifying months or qualifying period. Ngayon, kung yung qualifying months mo or walang contributions yun, walang makukompute si SSS. 'Di ba? Kasi guys, hindi po siya, for example, nagkasakit ka ngayon, magbabak ka ng mga 1 year. No? 1 year na, basta kung ano yung pasok naman sa qualifying period mo, yun yung kukomputan ni SSS. Ngayon, nagkataong in-stop mo yung contributions mo kay SSS, wala silang na-compute. So, wala kang makukuha. Sayang, di ba? Number 2, maternity benefits. Girl, Sisi, Mars, di ba? Sayang kung hindi ka naguhulog sa contributions mo and then nabuntis ka, wala. Sayang naman yung maternity benefits. Girl, ang laki din nun. Ang laking tulong yun sa'yo, ang laking tulong nun sa inyong mag-asawa. Kasi ganun din, may qualifying months and period din yan si maternity guys, same with sickness. Kung ang qualifying months mo, wala kang contributions doon, hindi ka qualified para mag-avail ng maternity benefits. Third, SSS loan. Ayan. Kung hindi ka active na maghuhulog ng contributions mo kay SSS, hindi ka po makakapag-loan. Ang sabi ko nga kanina, no, kailangan meron kang updated 6 months na contributions bago ka makapag-loan. Paano kung darating ang panahon na may emergency kayo, kailangan mong wala kang ibang choice kundi mag-loan ka sa SSS? Hindi ka makapag-loan kasi hindi ka naman naghuhulog ng iyong remittance, di ba? Okay, so I hope guys na may natutunan po kayo sa video ko, especially doon sa mga member ni SSS na ngayon ay hindi na active sa kanilang contributions. I tell you guys, sobrang laki ng benefits na makukuha nyo dyan kay SSS, lalo na kapag dumating na kayo sa retirement age nyo, na monthly ay meron kayong pension na makukuha kay SSS. Sobrang laking tulong yan guys sa inyo, lalo na pag matanda na kayo, okay? Meron kayong mga request content na gagawan ko po ng video, just comment below. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo para makasali kayo sa raffle ko on December. Thank you so much for watching everyone!